Sa punto pong ito makakausap natin sa telepono si Police Senior Superintendent Florendo Kibuyen, Hepe ng Mandaluyong City Police. Magandang tanghali po, Police Senior Superintendent Kibuyen. Si Mariz Umali po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Mariz. Sir, ayoko man po itong sabihin, no, pero nalusutan na naman po ang mga pulis at maging ang mga security guard ng mall dito sa pinakahuling insidente ng panloloob sa SM Mega Mall. Nasaan na po ba ang police visibility na dapat deterrent sa ganitong mga krimen, lalo na sa premyadong mga business shopping district gaya ng SM Mega Mall? Actually, in 5 minutes, nakaresponde ang ating SRU within the vicinity of the malls. Kaya lang, pagdating doon, hindi namin alam yung nature of incident. Kasi ang report sa amin is shooting incident. Hindi namin alam kung ano ang nature. So, pagdating namin sa malls, nagtatakbuhan na yung mga tao. Hindi namin alam, hindi namin ma-pinpoint kung ano ang target namin. So, pinabayaan muna namin lumabas yung mga tao. Then, pagpasok namin sa namin nalaman na ang nangyari pala ay robbery incident perpetrated by Martillo Gang dun sa isang jewelry store inside the department store. So, sir, sinasabi nyo, definite na po na Martillo Gang itong nanloob dito sa SM Mega Mall? Yes, sa estilo ng kanilang at sa mode sa operation nila, hindi may tulad natin to sa ibang previous incident. Doon sa Parañaque, sa Manila, at doon sa Caloocan, na the same modus operandi. Pag sila ay nag-restrict na, nagpapaputok sila o naghahagis ng granada para at least magkaroon ng kaguluhan at maganda ang kanilang exit. Pero ito po bang ginagawa nila, hindi na bago itong sa loob bibilhin mismo yung mga armas na gagamitin nila? Kasi syempre may mga security po yan, ano? So kapag halimbawa makitaan sila ng mga armas na, kumbaga yung mga tubo na ganyan, syempre hindi papayagan. Pero sa loob nila mismo bibilhin. Bago pa po ba yan? Yes, definitely hindi talaga sila makakapasok kung sila may dalang mga martilyo o Mga tubo. Mga tubo. Oo. Pero binili nila sa hardware. So, siguro, ang naplinaano nila, doon na lang bumili sa loob. So, ano po ba to? Nakadagdag pa po ba to sa pagkagulat ng mga security na merong ganitong mangyayari na sa loob pala mismo bibilhin at hindi aakalain ng mga authorities kaya hindi rin gaanong naging mabilis yung pagresponde? At least ng mga security na nasa loob na. Isa rin sa mga angulo ng tinitingnan namin na siguro nagulat din ng mga security sa loob kung bakit ipasok nila. Bigla na lang, nalaman na lang din kung pala ay binili mismo sa loob ng supermarket dun sa Ace Hardware. Nakakabahala po yung ganyan. Pero kumusta na po yung investigasyon sa pangyayari? May mga leads na po ba kayo kung nasaan yung mga suspect? Nakapag-provide na rin ng Mega Mall ng CCTV printout at nagbigyan na rin ako, nag-distribute na rin ang kopya sa mga operating units ng ating, hindi lang NCR, at ng ating mga CIDG, sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para malocate ang mga gumawa dito sa Mega Mall. Gusto ko lang pong linawin din, sir, kasi kanina sinasabi po ng reporter namin, base na rin po sa interview niya, na ang isa sa mga naging problema, kaya medyo natagalan sa pagresponde, hindi agad makapasok sa loob ng mall. So, totoo ba ito na ang sinasabi niyo po, within 5 minutes, nakarespond ang inyong SRU, pero ang sinasabi naman dun sa report kanina ay hindi makapasok sa loob ng mall kahit na may ganitong insidente na itinawag sa inyo? Nakakapasok naman kami. Actually, kahit ako, pagdating ko, nakapasok agad ako eh. Kaya lang naging problema? Ang naglabasan yung mga tao eh. Nagkaroon parang chaos na eh. Para maiwasan natin yung mangyayari pang baka magkaroon ng stampede, pinabayaan mo natin silang lumabas. Para pagpasok natin, makontrol na kaagad natin. Kung hindi kasi namin alam kung anong nature ng incident eh. Basta ang itinawag sa amin ay shooting incident. Alright. Sir, medyo madami na po yung mga krimen sa loob ng mga mall. Ano pong nakikita ninyong kailangan pang gawin para masolusyonan o maiwasan ng mga krimen ganito? Yung mga alarm system po ba, ginagamit din sa mga ganyan? Kasi alam ko, pinatupad dati yon sa mga bangko, di ba? May mga, madalas yung mga nakawan noon sa mga bangko. Paano po kaya?
may sasuggest din natin kung kaya naman ng security forces ng SM Mega Mall, yung mga ganong preventionary measures natin na magkaroon sila ng alarm system. Pagka may naipasok na anumang bagay na katulad ng mga barel o mga armas, madedetect ka agad. Pero mukhang medyo... Kasi so far, mano-mano pa ginagawa nila magkakap-kap, titingin sa mga Pero mukhang... kung tutusin, masyadong hindi masyadong stiff ang security. Oo nga po, pero mukhang nagiging medyo reactive. Hindi po ba dapat matagal na itong naisagawa? At bukod po dun sa alarm system na yon, ano pa po yung mga kailangan nating gawin para mas mapaigting natin police visibility-wise, pati na rin yung training ba ng mga security guards? Kulang pa po ba yung kaalaman nila para rumisponde sa mga ganitong klaseng mga insidente? Actually, maganda naman yung naging action ng security guard. Iniwasan lang nila yung mangyayari pang kasi nakita naman natin walang casualty, walang injury. Okay. At least, nagkaroon kasi ng parang stampede sa loob So, ang ginawa nila, hindi na sila hindi na hinahanap kung sino man yung mga suspects. Ang ginawa nila, pinalabas muna lahat sila ng tao para hindi na magkaroon pa ng mga kaguluhan sa loob. Alright. Yun ang nila, para maiwasan na yung mga casualty mangyayari pa. Oo, yung mga casualties o yung may mga masaktan pa sa loob. May masaktan pa. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Police Senior Superintendent Florendo Kibuyan, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali.